Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaking at makabuluhang balita ngayong araw. Naglabas na ng bagong fare matrix ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB para sa mga provincial bus matapos aprubahan ang provisional na pagtataas ng pamasahe. Layunin ng ahensya na may patupad ang pare-parehong pamasahe sa mga provincial bus route habang binabalanse ang kapakanan ng mga pasahero at mga operator ng transportasyon. Si JP Nunez humahataw. Naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng updated fare matrix para sa mga provincial public utility buses na sinimulan ng ipatupad noong Sabado, March 14. Sa ilalim ng bagong fare guide, magkakaroon ng provisional fare hike ang mga provincial buses depende sa uri ng bus. Para sa mga air-conditioned, super deluxe at deluxe provincial bus, magdadagdag ng 35 sentimos kada kilometro sa pamasahe. Samantala, mas malaki ang itataas ng luxury buses na aabot sa 45 sentimos kada kilometro. Para naman sa mga ordinary provincial bus, madaragdagan ng piso ang base fare at may karagdagang 30 sentimos sa bawat susunod na kilometro. Ayon sa LTFRB, inilabas ang bagong fare matrix upang masiguro ang pare-parehong pagpapatupad ng pamasahe sa lahat ng provincial bus operators at mga ruta sa buong bansa. Pinayuhan din ng ahensya ang mga bus operator na ipaskil sa loob ng mga sasakyan ang updated fare matrix upang maging gabay ng mga pasahero. Hinihikayat naman ang mga mananakay na suriin ang tamang bayad sa pasahe batay sa opisyal na fare guide at i-report sa LTFRB ang anumang overcharging o paglabag ng mga operator. Samantala, inaasahan naman ang pagtaas ng pamasahe sa iba pang public utility vehicles o PUV tulad ng mga jeepney at iba pang bus. Ayon sa LTFRB, aprobado na ang pagtaas ng pamasahe sa mga nasabing sasakyan. Bagamat sa Martes pa inaasahang iaanunsyo ang halaga ng itataas sa pamasahe. Nilinaw ng ahensya na patuloy pa rin ang koordinasyon nila sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na hindi magiging mabigat sa mga pasahero ang pagtaas ng pamasahe. Isa sa mga tinitingnan sa pagtaas ng pamasahe ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa mga transport group, malaki na ang gasto sa operasyon ng mga driver dahil sa mataas na presyo ng krudo at iba pang gastusin. Sa kasalukuyan, hindi pa kasama sa iaanunsyo ang mga petisyon sa pagtaas ng pamasahe para sa taxi at UV Express dahil kailangan pa itong dumaan sa mga pagdinig at nationwide consultations. Paliwanag ng LTFRB, patuloy nilang binabalanse ang pangangailangan ng mga driver gayon din ang kakayahan ng mga pasahero na magbayad ng pamasahe sa kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ng isang shipping line sa Zamboanga matapos umano itong magpatupad ng 140% na pagtaas sa pamasahe sa kanilang barko. Iniutos ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Maritime Industry Authority ang pagpapalabas ng show cause order laban sa kumpanya upang ipaliwanag ang umano'y hindi makatwirang fare hike. Ayon sa kalihim, hindi dahilan ang pagiging deregulated ng mga shipping line upang magtaas ng pamasahe sa presyong makakaabuso sa mga pasahero. Binigyang din niya na hanggang 20% lamang ang pinapayagang fare adjustment alinsunod sa memorandum ng Marina sa gitna ng epekto ng krisis sa krudo dulot ng tensyon sa Middle East. Ang sitwasyon mas lalo na po sa ating shipping lines. Ang fare po kasi nila is deregulated. No, hindi po natin nire-regulate yan ng Marina. Bagamat deregulated, ang sinasabi natin sa kanila kung magtataas sila ng kanilang pamasahe, it should be reasonable.
At naglabas po ang Marina ng isang memorandum circular na kung magtataas ng pamasahe ang ating shipping lines, it must be within 20%. Nagbabala si Lopez na papatawan ng kaukulang parusa ang mga shipping line na lalabag sa mga polisiya ng DOTR at Marina. Kasabay nito, tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong babantayan ang pamasahe sa mga pantalan upang maprotektahan ang mga pasahero laban sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Hataw Balita ngayon. Eto, good news para sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Aarangkada na bukas, March 17, ang gagawing pamamahagi ng fuel subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 piso na cash assistance. Pangungunahan ng distribusyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon sa DSWD, tinatayang nasa 139,000 na mga tricycle drivers sa Metro Manila ang makikinabang sa rollout ng fuel subsidy. Sisimulan ang distribusyon ng alas 6 ng umaga bukas sa mga designated payout sites na itinalaga ng mga lokal na pamahalaan. Nilinaw naman ng DSWD na mapupunta ang ayuda sa mga driver at hindi sa operator dahil sila ang direktang apektado ng mataas na presyo ng langis. Inaasahan naman ng DSWD na magtatagal ang distribusyon ng fuel subsidy sa Metro Manila sa loob ng 3 hanggang 5 araw o depende sa dami ng bilang ng mga benepisyaryo. Hataw Balita ngayon. Panibagong mega oil price hike ang nagbabadya ipatupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, March 17. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring tumaas ng nasa 20 hanggang 22 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 12 pesos hanggang 16 pesos naman ang posible maging dagdag sa presyo ng gasolina. Ngayong araw, inaasang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na magsisimulang ipataw bukas. Nauna na nagkaroon ng malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga oil company noong nakaraang linggo. Ipinatupad naman ng mga ito ang staggered o utay-utay na dagdag presyo upang hindi masyadong mabigatan ang mga motorista. Ang mega oil price hike ay epekto ng nangyayaring gulo sa Middle East na hanggang sa ngayon ay wala pa ring malinaw na palatandaan ng pagtatapos ng giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hataw Balita ngayon. Nakatakda ng aprubahan ng Kamara ngayong linggo ang panukalang magkakaloob ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Noong nakalipas na Miyerkules, March 11, nang ipasa sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 8418. March 12 naman nang sertipikahan ito as urgent ni PBBM. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ng National Internal Revenue Code at maaaring suspindihin o bawasan ng Presidente ang excise tax sa petroleum products sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa pakikipag-ugnayan sa Department of Energy. Ito ay kung papalo o hihigit sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang average Dubai crude oil price matay sa Mean o Platts Singapore o MOPS. Anumang suspensyon o pagbabawas sa excise tax magiging epektibo sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paiikliin o pahabain ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution. Mananatili naman ang kapangyarihang ipagkakaloob sa Presidente sa ilalim nito hanggang December 31, 2028. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabantay ng Philippine National Police sa mga gasoline stations na sinasabing nagtigil operasyon dahil sa hinihinalang pagmamanipula ng presyo at hoarding ng supply ng langis. Ayon sa PNP, may ilang kababayan natin ang nag-report hinggil sa biglaang pagsasara ng ilang gasolinahan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kinala ng iba, sinasadya
ang pagsasara ng ilang gasoline stations upang mamanipula ang presyo at supply ng langis. Babala ng PNP, may kakaharaping kaukulang kaso at parusa ang mga may-ari ng gasolinahan na mapatutunayang gumagawa nito. Sa ngayon ay patuloy ang pakipag-ugnayan ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang tunay na dahilan ng biglaang pagsasara ng ilang mga gasoline station. Hataw Balita ngayon. Ayan. I mentioned that already, diba? O, kita mo? Hindi naman tama. Kung talagang may enough pa kayong supply and then easy na ninyo and then later ang bubuksan ninyo at a higher price. Hindi po yun. Pag-take advantage yun. Kaya kailangan, Ani, Bernard, yung pakikipagtulungan din ng ating mga kababayan para magbantay That's sa correct. mga gasoline station. Bakit sila nagsara o kaya naman kagaya nung binalita natin kanina, 140% yung Shipping itinaas. lines. Oo. Pati sa mga may gasoline station na masyadong mataas yung kanilang presyo kumpara dun sa ibang mga gasolinahan na Ani. Nung nakaraang linggo, binalita natin na nilaunch ng Department of Energy yung pwede kang magreklamo through yung application o yung cellphone apps na egov.ph. So ang kailangan lang ay dapat meron kang application sa iyong mobile device, halimbawa sa iyong cellphone ng egov.ph. At mula doon, pwede mong hanapin yung patungkol doon sa pagsusumbong sa mga presyo ng gasolina. Doon ilalagay mo lang yung detalye sa anyong lugar, kailan, at kung kaya na i-attach o ilagay mo yung picture ng gasolinahang inireklamo, pwede yon. Okay. Kung halimbawa may mga tao na hindi pa masyadong batid kung ano yung gagawin yan, siguro kung may anak sila na pwedeng tulungan sila na i-up nila, tulungan, i-forward yung ganong klaseng complaint. O kaya makaisip pa yung DOE na isa pang how to simplify that. Doon naman sa hindi masyadong knowledgeable doon sa digital o online. Diba? Kung hindi sila maalam dyan, is there a way na mas simplify nila yan for the DOE? Now, tama po na tayo ay dapat kumilos para isumbong yan. Deregulated yan, pero sabi nga doon sa shipping, 140%. Ay sabi ng DOTC, that's too much. That's DOTR. unreasonable. Hindi tama yan. So, siguro, babantayan natin kung ano yung mga aksyon na gagawin nila. Makita lang natin na mayroon talagang ginagawa. O, ito, last time, nagpadala ng show cause order. Binabantayan natin yan. Gusto natin ma-update yung taong bayan. What happened next? Nung may sumbong, nung magkaroon ng show cause order, what is the result? Kasi may sinasabing due process. Kailangan sumagot sila, dadaan pa ng mga ilang pagdinigyan. Pero gaya ng binabanggit mo, Ani, sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na naapektuhan itong sobrang pagtaas naman talaga ng presyo ng krudo, nakaabang sila doon sa resulta kung may mapaparusahan dito sa umano'y mga umabuso. Ani, Sherwin? Okay. Yes, yung pagtaas kasi, whether ikaw ay mahirap o mayaman, you will be affected. Lahat ng sektor apektado. Ang gusto lang natin, makita natin. Nakikita natin, may mga programs ng government na gusto nilang i-implement para ma-mitigate yung impact. And we're waiting for that. Di ba? Mayroon tayong binabanggit na yung excise tax, may binabanggit din yung VAT, aalisin. So, tinitingnan natin kung ano yung effect nito. Mayroon mabuting epekto naman, may disadvantage naman doon sa epekto ng pagbibigay ng social services. Kaya tinitimbang nila ito. At syempre, doon sa mga negosyante, tumulong sila sa pamamagitan ng huwag mag-take advantage. Di ba po? Huwag samantalagin, kundi tumulong. Kaya, ano pa yung mga balita? Yung provincial buses, nagtaas na din. Ang itinaas nun, Sherwin, Ani, ay doon sa ordinary ay nasa 35 centavos per kilometer kung di ako nagkakamali, at 45 centavos naman per kilometer doon sa mga sinasabing yung mga luxury na mga buses. Medyo mataas din yun. Hindi kaya ito maka-apekto, di ba, magbabakasyon? Hindi kaya ito maka-apekto sa mga uuwi ng probinsya? Oo, malaking epekto yan, Ani, Bernard. Dahil ngayong ang long holiday, gaya ng mga nakakarang taon, talagang ito yung maraming mga bakasyonista na umuwi sa kanilang mga lugar o mga probinsya. That's correct. Imagine kung ikaw ibabaybay na napakalayo. Alimbawa, from Manila to Bicol,
magkano yung ginugugol mong halaga sa gasolina. Kung gasolina naman yan, o krudo, baka madoble yun o triple pa. So talagang mag-iisip sila, ako kaya ay magbabakasyon o magstay na lang ako dito sa Maynila. Kung taga Maynila ka. Posible kung talagang nagtitipid, baka sabihin nila sa susunod na lang na taon o sa darating na mahabang bakasyon uli, kung sakaling maging stable na uli yung presyo ng mga petroleum products. At yan ang ating pinapanalangin na sana mahinto na yung gera kasi talaga naman po mga kasambahay, this is a global problem na lahat tayo maapektuhan. We did not create the problem. Hindi naman tayo nagawa nitong problemang ito. So, global problem na whether you like it or not, inulit natin, maapektuhan ka. O ano pa ba yung mga aabangan natin? Yung announcement tungkol sa kung sa probinsya na una na yung pag-aproba sa taas presyo, partikular sa mga pampaserong bus, dito naman sa Metro Manila, yung pagtaas ng pasahe din. Dahil matagal na itong hinihirit ng mga transport sector, magkano ang papayagan doon sa panawagan nila na tinatawag nilang provisional fare hike. Sabi nila, ito ay sila mismo, automatikong magbababa naman nung taas pasahe kung aprubahan pagka bumaba na rin yung presyo ng krudo. Ang hinihiling nila, piso hanggang 2 piso eh. So, aantabayan Parang sa na jeep. natin. Sa jeep. Sa jeep. Ayan. Kung magkano pa masahe ngayon, ito madadagdagan ng piso. 13 ba? 13 sa traditional, 15 sa yung modern jeepney, yung aircon. Okay, talagang mahirap talaga sa bulsa ito ng ating mga kababayan. Pero bukas, anong mayroon tayo simula bukas? na bukas yung fuel subsidy Okay. distribution. Kahit pa paano, di ba, ay good news yan para dun sa ating mga, ang uunahin dyan ay ang mga Tricycle driver. tricycle driver. Dito lang yon sa Metro Manila. Metro Manila. So wala pa yung sa mga probinsya. Opo. So, nag-aantabay pa. At least kahit pa paano, mayroon nang masisimulan starting tomorrow. O ano pa yung mga monitor natin? Siyempre, yung mga gasoline As station. mentioned earlier, yung di ba po? napag-uusapan natin kanina. That's correct. Baka bigla silang magtaas ng presyo. Sobrang taas naman. Kaya Bantayan natin. dapat magbantayag at magmatyag ang ating mga kababayan. Ayan. National News. Tuloy-tuloy ang pagdating sa bansa ng mga overseas Filipino workers o OFWs mula sa mga bansang apektado ng tumitinding tensyon sa Middle East. Nito nagdaang weekend, daang repatriates ng mga OFW at ilan sa kanilang dependents mula sa Qatar, Saudi Arabia, Bahrain at Kuwait ang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sakay ng mga chartered flight na inorganisa ng pamahalaan, sinalubong at sinamahan sila ng mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration upang tiyakin ang maayos na pagdating at agarang tulong sa kanilang pag-uwi. Tinulungan ng mga OFW sa pagproseso ng travel documents at pagtawid sa land borders upang makapunta sa staging areas bago sumakay ng flight pauwi ng bansa. Kabilang pa sa tulong na ibinibigay sa mga OFW ang airport assistance, financial assistance o financial aid at reintegration support upang matulungan silang makapagsimulang muli sa bansa. Sa ulat ng DMW, mula March 5 hanggang 14, umabot na sa 1,315 overseas Filipino workers at kanilang dependents mula sa Middle East ang na-repatriate ng pamahalaan pauwi sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Aminado ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hindi naging madali ang proseso ng repatriation ng overseas Filipino workers mula sa Middle East. Sa isang press conference, ipinaliwanag ni OWA Administration Patricia Ibon Kaunan ang prosesong kailangang daanan ng mga OFW bago makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Admin Kaunan, ilan sa mga prosesong kailangang daanan ng mga OFW ang pagkuha ng exit clearances, exit visa at transit visa mula sa mga bansang kanilang pinanggalingan o dadaanan. Ipinaliwanag din niya na ang mga inire-repatriate ay hindi mga turista kundi mga contract workers na may work visa. Kaya kailangan munang makumpleto ang mga kinakailangang clearances bago sila payagang makalabas ng bansa.
Dagdag pa niya, may ilang ding OFW na may pending cases o claims na kailangan munang masettle bago pauwiin ng Pilipinas. Tiniyak nito na tinutulungan ng pamahalaan ang mga OFW sa pagproseso ng exit clearance at iba pang dokumento na kinakailangan para ligtas na makalabas ng mga bansang apektado ng gulo sa Middle East. Hindi tayo turista sa mga lugar na to. Most of us are contract workers under a work visa. So bago tayo payagan lumabas, minsan kailangan ng clearances. May mga kababayan kasi tayo na may mga pending, for example, cases or merong mga pending claims pa na kailangang isettle. So pati yan ang serbisyo natin. Hataw Balita ngayon. Hinatira ng Embahada ng Pilipinas ng Emergency Food Assistance ang nasa 272 mga Pilipino sa Israel na apektado ng kaguluhan doon. Karamihan sa kanila ay pansamantalang nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga hotel kung saan sila ay nagtatrabaho. Tiniyak naman ng Philippine Embassy sa Israel na magpapatuloy ang pagbibigay ng agarang food assistance sa iba pa nating mga kababayan doon na apektado ng kaguluhan. Samantala para naman sa mga Pilipino na nais nang magpa-repatriate o humingi ng kaukulang tulong, sila ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa embahada at sagutan ang online form na makikita sa page na ito. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Pilipinas ang labi ng overseas Filipino worker na si Mary Ann De Vera, ang Filipino caregiver na nasawi sa missile attack sa Tel Aviv, Israel. Naiuwi ang kanyang labi sa Maynila noong Sabado, March 14, 2026. Kasamang bumalik sa bansa ang asawa ni Mary Ann na si Bernie Lavarias na personal ding nakausap ni Israeli President Isaac Herzog kung saan nagpaabot ito ng pakikiramay sa pamilya ng Filipino caregiver. Sinalubong ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers ang Overseas Workers Welfare Administration kasama si Israeli Ambassador Dana Kirst at isang miyembro ng Kongreso at Senado ang pagdating ng labi ni De Vera sa bansa. Tiniyak naman ng DMW at OWA ang patuloy na pagbibigay ng tulong at suporta sa pamilya ng nasawing OFW. Hataw Balita ngayon. Minomonitor na ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi at ng Consulate General sa Dubai ang mga ulat hinggil sa ilang mga Pilipino na umano'y naaresto dahil sa pagpo-post at pag-share ng mga video at iba pang online contents na may kaugnayan sa mga pag-atake at air defense interceptions na nagaganap ngayon sa Dubai. Ayon sa mga otoridad ng Pilipinas, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa kinaukulang mga tanggapan at UAE authorities upang matukoy ang identity, status at iba pang legal na issue hinggil sa mga Pilipino na sangkot sa issue. Muling binigyang diin ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas na iginagalang natin ang soberanya ng United Arab Emirates, gayon din ang karapatan nito na magpatupad ng mga batas na may kaugnayan sa kanilang national security, cybercrime at iba pang mga batas na may kaugnayan sa public order. Nauna nang ipinaalala ng UAE authorities sa publiko ang mahigpit na pagbabawal sa kanilang batas ng pagsasapubliko, pagsishare ng anumang misleading o gawa-gawang security-related content, kabilang na ang mga video ng air defense interception, mga pag-atake sa mga gusali, maging ang mga mapanlinlang na AI-generated videos. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ng mga Pilipino sa UAE na maging maingat at responsable sa paggamit ng social media. Pinapayuhan rin ang mga ito na iwasan na ang pagre-record, pagpo-post, pag-share o kahit anong kahit ang pagkokomento sa anumang hindi beripikado o sensitibong mga content na may kaugnayan sa seguridad sa UAE. Sa huli, muling tiniyak ng pamahalaan ng Pilipinas na nananatiling prioridad nila ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan sa Middle East. Hataw Balita ngayon.
Inatasan ng Department of Bureau of Immigration na bigyan ng visa extension ang mga foreign national na nasa Pilipinas. Ayon sa DOJ, ang naturang extension ay dahil sa kanselasyon ng biyahe ng mga eroplano bunsod ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Sa pahayag na inilabas ng DOJ, inaprubahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang Department Order Number 159 Series of 2026 kung saan nakasaad na ang mga visa ng mga dayuhan na nag-expire noong February 28 ay maaari pang ma-extend ng hanggang sa April 1, 2026 nang walang penalty fee. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na isang simpleng paraan ito ng Pilipinas upang nang sa gayon ay matulungan ang foreign national na stranded ngayon sa bansa dahil sa gulo sa gitnang silangan. Ayon pa sa kalihim, tanda rin ito ng panindigan ng ating bansa para makiisa sa buong mundo sa panahon ng nararanasan nitong socio-economic at political na kaguluhan. Hataw Balita Ngayon. Okay, una nakikiramay tayo doon sa pagkamatay ng ating kapwa Pilipina na apektuhan ng giyera, Mary Ann de Vera. Papasalamat din tayo doon sa mga otoridad kasi siya naman po ay tinulungan yung sa side ng Israeli government. Napakaganda naman yung pagtrato sa kanya. And then I understand may tulong din. Ganon din ang pagtanggap sa kanya at pagtulong ng ating pamahalaan. Ani Sherwood, February 28 kasi siya yung isa sa mga may tuturing na mga naunang casualty dahil tinamaan siya ng shrapnel mula nung doon sa sumabog na missile kasi nasa proseso siya na inililikas niya. Tinutulungan niyang mailikas yung kanyang inaalagaan. Isa kasi siyang caregiver. Kaya sabi nga mismo nung presidente ng Israel ay itinuturing niyang isang bayani itong si Mary Ann dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Nitong bago siya pauwiin dito sa yung kanyang mga labi sa Pilipinas, mismo yung asawa niya ay pinatawag sa bahay ng presidente ng Israel para personally ipaabot yung pakikiramay at pagsuporta ng bansang Israel. And thank you for that. Salamat po sa Diyos. And another thing, yan talaga ang record ng mga Pilipino. Di ba po? Even noong mga nakaraan, hindi nila iniiwanan yung kanilang mga alaga. Kaya doon, yung respeto ng mga taga-ibang lahi, ibang mga lahi ay talagang naririyan sa mga Pilipino. Kahit anong mangyari, hindi nila iiwanan yung kanilang inaalagaan. Oo, parang nakatatak kasi din sa kanila yung pagtatrabaho, yung dedikasyon sa pagtatrabaho ng ating mga kababayan dyan sa Israel nga kasi. At itinuturing ng pamilya. Yun po ang binabanggit sa mga Pilipino. Katangian ng mga Pilipino. Okay. Mayroon din tayong mga repatriates natin mga kababayan. Tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy ang ginagawa ng ating pamahalaan. May mga balita na may mga challenges doon sa pag-repat. Unang-una, yung tungkol doon sa pagkuha ng mga visa, exit visa. It's not an easy thing. Yan ang nababasa natin. Totoo naman yan, di ba po? Magkuha ka ng mga visa. Ilan ang exit visas na kukunin mo para doon sa mga overseas Filipino workers natin na uuwi dito sa atin. So it's not easy. Naintindihan natin. Kaya gusto ko rin mag-extend ng pasasalamat doon sa mga kinatawan ng Polo, kinatawan ng embassy natin na talagang nagsusumika para matulungan yung ating mga kababayan. Tsaka yung pangamba, hindi natin may aalis na. Halimbawa, lalabas yung ating mga kababayan para nga kumuha nga ng mga ganyang visa. Kung may bombahang nagaganap. Parang ganun. Ay, talaga po. Oo. Okay. Mayroon pang balita. Mayroon mga ilang Pilipino, they were arrested. Sa Dubai, UAE. Kung naalala mo, Ani, nung unang araw ng balita, unang linggo ng balita ng pag-atake nga na nangyari na ito na gulo, meron tayong live na interview sa isang kababayan natin na nasa Dubai mismo. At naalala ko kasi mismo nag-interview nun. Tinanong ko siya, meron akong nakikita ka ako dyan sa post sa social media, yung mga nagpo-post ng yung dumadaan yung racket, ganyan. Baka ako'y allowed. Ang sabi niya, naku, hindi po pwede yun. And that's a criminal case para sa kanila. Kaya nga, tinanong ko sa kanya, ano bang mensahe mo sa mga kababayan natin? Ano bang mga dapat nilang iwasan? Doon, inulit niya, bawal po
ang pagpo-post sa social media na parang nagbablog ka o kaya kahit ipakita mo lang yung mga sitwasyon na nangyayari ngayon doon o mag-share ka ng mga hindi beripikadong ulat lalo na involve yung national security. That's Yun correct. yung binanggit niya. Ito yung balita ngayon, Ani. That's correct. Sana, doon sa UAE, strict ban talaga yan. Yung pagkuha mo, lalawag ka na doon sa security policy. Tapos naman, yung mga violators niyan, mayroon, haharap sila sa imprisonment, haharap sila sa fine. Napakalaki. I understand, mayroon binabanggit noon yung, I don't know, pwede nyo i-double check ito, 200,000 dirhams. I don't know how much is that. May binabanggit din sa Qatar, aarestuhin ka. Mayroon na rin mga inaresto dahil nag-share lang sila ng footage of the attack. Ang fine nila is 100,000 Qatari riyals. How much is that? Okay, sa Bahrain naman, filming military sites or sharing strike footage being treated as treason. Imagine. Bigat yun. Under national security law. Sa Iran naman, filming damage or sensitive locations can lead to being accused of being foreign agent carrying severe penalties. Kaya doon sa ating mga kababayang Pilipino, hindi po yan Pilipinas na anytime pwede kayong kumuha ng video, pwede nyo i-share. Dito hindi pwede. Tumalima sila dapat sa batas ng bansa na kinalalagyan nila. O seryosohin ito, di ba? Na talagang wag gagawin yung mga ipinagbabawal na pagkuha ng video and then yung pag-share at maging yung AI generated video, no? Ang dami niya ngayon. Napakadami. Pwede na natin alam kung alin dun yung totoo at hindi. Misleading talaga. Kaya para sa ating mga kababayang Pilipino, again, tumalima po kayo sa mga batas na pinapairal ng bansa kung naroon kayo. Samantala, para naman sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco. Wala naman si Edmonton, Canada. Global News. Yes, good morning sa iyo, Ani, Sherwin at Bernard at ganoon din sa ating mga kasangbahay na patuloy na nakasubaybay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi pa rin handa si US President Donald Trump na makipagkasundo sa Iran sa kabila ng mga ulat na nagpapakita na umano ang Tehran ng kagustuhan na makipagnegosasyon upang matapos ang digmaan. Ayon kay Trump, kailangang mas matibay at mas pabor sa Estados Unidos ang mga kondisyon ng isang posibleng kasunduan bago niya ito tanggapin. May hataw na balita si Joanne Nano. Naglabas ng babala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa grupo, patuloy nilang hahanapin at tatargetin ang Israeli Prime Minister bilang ganti sa mga pag-atake laban sa Iran. Ang matinding pahayag na ito ay ginawa sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Iran at ng magkakamping puwersa ng Israel at Estados Unidos. Sa mga nakalipas na araw, nagsagawa ng mga panibagong airstrike ang Israel laban sa mga targets sa Iran, kabilang ang ilang military facility at mga matataas na opisyal ng intelligence ng bansa. Nagpapatuloy naman ang pagganti ng Iran sa mga target sa rehiyon, kabilang ang paglulunsad ng mga missile patungo sa Israel. Sa gitna ng mga pag-atake at titinding pahayag ng magkakalabang panig, sinabi ni US President Donald Trump na bagamat handa na umano ang Iran na makipagnegosasyon para sa posibleng pagtatapos ng digmaan, hindi pa nakikita ng Amerika ang tamang kondisyon para sa isang kasunduan. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na kailangang maging mas matibay at mas pabor sa Estados Unidos ang mga kondisyon ng anumang posibleng kasunduan. Dagdag pa ni Trump, hindi niya alam kung buhay pa ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Ito ay kasunod ng hindi pagpapakita ng bagong Supreme Leader sa kamera matapos itong maglabas ng unang pahayag noong Biyernes mula ng maitalagang pinuno ng bansa. Samantala, nauna nang ipinahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na maaaring hindi na ipagpatuloy ng Iran ang negosasyon sa Estados Unidos matapos ilunsad ng US at Israel ang mga pag-atake sa bansa. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon.
Nag-alok ang US State Department ng hanggang $10 million reward para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Kabilang din sa hinahanap na impormasyon ang tungkol kay Security Chief Ali Larijani, Intelligence Minister Ismail Khatib at Interior Minister Iskandar Momeni. Ayon sa US, pinamumunuan ng mga naturang opisyal ang iba't ibang sangay ng Islamic Revolutionary Guard Corps na inaakusahan ng Washington na sangkot sa mga terrorist attack sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, itinanggi ng Iran ang mga paratang at sinabing ginagamit lamang umano ng US ang mga ganitong akusasyon upang bigyang katwiran ang pressure at mga parusang ipinapataw nito laban sa Tehran. Hataw Balita ngayon. Nanawagan si US President Donald Trump ng tulong sa ilang mga bansa na magpadala ng mga barkong pandigma para protektahan ang Strait of Hormuz. Bunso dito ng babala ng Iran na pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya at langis ng Estados Unidos sa gitnang silangan. May humahataw na balita si Raven Campos. Babala ng pag-atake ang Iran sa Estados Unidos sa mga infrastruktur ng enerhiya at langis nito sa gitnang silangan kung tatargetin ang sariling mga infrastruktura nito. Ang babala ng Iran ay kasunod ng malawakang airstrike ng Estados Unidos sa Kharg Island. Ang Kharg Island ay ang sentro ng produksyon ng langis sa Iran kung saan dumadaan ng humigit kumulang na 90% ng kanilang krudo. Kasama sa tinamaan ng Estados Unidos sa Kharg Island ang imbakan ng missile, naval mines at iba pang pasilidad, ngunit hindi ang mga oil infrastructure nito. Bilang tugon, nagbanta ang Khatam al-Anbiya Central Headquarters ng Iran na kabilang sa susunod nitong target ay ang mga pantalan at base militar sa United Arab Emirates. Kasabay nito nananawagan si US President Donald Trump sa ilang mga bansa na magpadala ng mga barkong pandigma para protektahan ang Strait of Hormuz. Ayon pa kay Trump, maaaring baguhin ng Estados Unidos ang desisyon nito na hindi sirain ang mga oil facility ng Iran kung hindi haharangin ng Tehran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Hinikayat din ni Trump ang ibang mga bansa tulad ng China, France, Japan, South Korea at United Kingdom na magpadala ng kanilang mga barkong pandigma para protektahan ang Strait of Hormuz. Samantala, sa kabila ng balitang kahandaan ng Iran na wakasan ng tensyon laban sa US at Israel sa pamamagitan ng kasunduan, sinabi ni President Trump na hindi pa sapat ang mga kondisyon para dito. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Nagkakaubusan na ng fuel canister sa New Zealand dahil sa dami ng mga bumibili para makapag-imbak ng mas murang gasolina bago pa tumaas ang presyo nito. May humahataw na balita si Early Briones. Sold out ngayon ang tindang fuel canisters ng mga auto traders dahil maraming motorista ang pumipila para bumili ng murang langis. Ito ay bago tumaas ang presyo ng petrolyo sa bansa. Sa social media, nagrereklamo naman ng ilang mga motorista dahil nagkakaubusan na ng supply ng langis sa ilang mga gas stations. Tumaas na ang presyo ng Brent crude sa halos $100 kada bariles. Dahil dito, lumampas na sa 3 New Zealand dollars o katumbas na 115 pesos kada litro ang presyo ng gasolina sa maraming bahagi ng New Zealand. Tiniyak naman ng Channel Infrastructures na may dalawang araw na fuel supply pa ang bansa at nananatiling matatag ang pondo habang inaayos ang global supply chains. Kasabay nito, nagbabala ang Commerce Commission sa mga fuel companies na huwag samantalahin ang sitwasyon para magtaas ng presyo ng hindi makatarungan. Dagdag pa nito na handa silang i-call out ang anumang hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng mga fuel companies sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nagpatupad ang bansang Sri Lanka ng fuel rationing system gamit ang QR code bilang paghahanda sa posibleng krisis sa supply ng langis, dulot ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Ayon sa Ministry of Energy, hanggang 15 litro kada linggo lamang ang maaaring makuha ng mga pribadong sasakyan.
habang 60 litro naman ang ibibigay para sa mga bus. Ipinatupad ang hakbang upang maiwasan ang hoarding ng mga mamimili. Gayunman, nakapagtala ng mahabang pila sa ilang fuel station dahil sa mga problema sa paggamit ng QR code system. Nauna nang itinaas ng pamahalaan ang presyo ng fuel at hinikayat ang publiko na bawasan ang hindi mahalagang biyahe upang makatipid sa konsumo ng langis. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang isa sa mga lider ng pinakamalaking pagawaan ng pataba sa halaman na lubhang maapektuhan ang pandaigdigang supply ng pagkain kung tatagal pa ang digmaan sa gitnang silangan. Kasabay nito, makakaapekto rin sa supply ng pagkain kung aabuti ng 1 taon na nakasara ang Strait of Hormuz. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Nagbabala si Svein Tore Holsether, ang Chief Executive ng Yara International sa Norway, na lubhang maaapektuhan ang pandaigdigang supply ng pagkain kung tatagal pa ang digmaan ng US at Israel sa Iran. Ayon kay Holsether, ang pagtaas ng presyo ng pataba o fertilizer ay posibleng magresulta sa pagbaba sa ani ng mga pananim sa iba't ibang bansa. Sa pagsisimula ng digmaan sa Middle East, mabilis na tumaas ang presyo ng mga pangunahing sangkap ng pataba tulad ng urea at ammonia. Malaking porsyento nito ay nagmumula sa Gulf region, kaya ang pagkaantala ng supply ng mga ito ay may direktang epekto sa pandaigdigang supply ng pagkain. Nagbabala din si Holsether na kung tatagal ng 1 taon na nakasara ang Strait of Hormuz, posible itong magdulot ng matinding krisis sa agrikultura. Aniya pa, maaaring bumaba hanggang 50% ang ani ng ilang pananim kung magkukulang ang supply ng pataba. Bukod dito, tumataas din aniya ang presyo ng langis na kailangan sa paggawa ng nitrogen-based fertilizers na lalong nagpapamahal sa halaga ng produksyon. Nagbabala rin ang World Food Program na ang patuloy na pagtaas sa presyo ng pagkain at enerhiya dahil sa digmaan sa gitnang silangan ay posibleng magpataas sa antas ng kagutom lalo na sa may hirap na mga bansa. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Nagbago ang desisyon ng 3 players ng Iran women's football team kasunod ng pag-aproba ng Australia ng kanilang humanitarian visa. Ang mga manlalaro ng Iran ay tinawag na wartime traitors sa kanilang bansa matapos hindi umawit ng Iranian national anthem sa opening ng kanilang laro sa AFC Women's Asia Cup sa Gold Coast, Australia noong March 2, 2026. Si Dani Delieva, humahataw! Uuwi na lang sila sa kanilang bansa. Ito ang kumpirmasyon ni Australia Home Affairs Minister Tony Burke kasunod ng pagbabago ng pasya ng 3 Iran women's football players. Kabilang ang mga ito sa 7 manlalaro at support staff na pinagkalooban ng humanitarian visa sa Australia. Paliwanag ni Burke, nasabi naman sa mga atleta ang mga kahaharaping sitwasyon kung mananatili sila sa bansa. Gayunman, hindi pa rin nila mapipigilan ang mga ito kung magbago sila ng desisyon. Kinundi na sa Iran ang nasaksihang hindi pag-awit ng players ng Iranian national anthem sa kanilang opening match noong March 2 sa Gold Coast, Australia. Kasunod nito, binansagan silang wartime traitors. Ayon kay Burke, ilang beses nilang binigyan ng pagkakataong makausap ang mga atleta kaugnay ng mga opsyon na alok ng Australian government. Subalit, ang ilan sa kanila ay nagdesisyong bumalik na lang sa kanilang bansa. Ilang araw makalipas ang hindi nila pag-awit sa isang match noong March 5 ay inawit na ng mga ito ang kanilang national anthem na nakataas pa ang mga kamay. Karamihan ng miyembro ng Iranian squad ay lumisan na sa Australia noong March 11 na may stopover sa Malaysia dahil sa gulo sa Middle East. Bagamat ikinababahala ng maraming protesters sa Malaysia ang haharapin ng players pagbalik sa Iran, sinabi ng isang miyembro ng soccer team na kusang loob ang pagbalik nila sa kanilang bansa. Umaasa ito sa pangako ng mga otoridad sa Iran na maayos silang tatratuhin kung sila ay babalik na ng Iran. Dani Delieva, humahataw sa balita ngayon. Oras
Oras, alas 5:33 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Hihintayin hanggang ngayong araw ng Kamara ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa dalawang reklamong impeachment laban sa kanya. Kung hindi ito magsusumite ng response, iikli ang impeachment proceedings ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, membro ng House Justice Committee. May humahataw na balita si Rosa Licos. Magtatapos ngayong araw ng Lunes, March 16 ang palugit kay Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang tugon sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung hindi magpapadala ng response ang pangalawang Pangulo, mapapaikli nito ang proseso ng impeachment ng ilang araw. So antayin po namin yon at the end of office hours ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next steps. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and we can proceed to yung hearing proper na po. Kung magpapadala naman ng tugon ang Vice Presidente, sasagot din dito ang complainants at endorsers sa reklamong impeachment sa loob ng 3 araw. At muli namang tutugon dito ang kampo ni VP Duterte sa loob din ng 3 araw o ang tinatawag na rejoinder. So, in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorsers complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder, no? Samantala, giit pa ni Congressman Ridon, bukod sa bank transactions at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, posible ring isapina ng House Justice Committee ang income tax returns ni VP Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Gayun din ang bank returns, Securities and Exchange Commission o SEC registration ng lahat ng negosyo ni VP Duterte para sa taong 2023 at 2024. The cumulative salary of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So, what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024. Iginiit na ni VP Duterte na ang planong pagpapasabtina ng mga partikular na dokumento ay katunayang walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa March 18, 2026, araw ng Miyerkules, muling magpupulong ang House Justice Committee para pag-usapan ng ilang issue, kabilang na ang apela ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ilipat ang kustodiya ni Ramil Madriaga sa Kamara. Rosa Licos, humahataw sa Balita Ngayon. Iginiit ni Vice President Sara Duterte ang karapatan niyang mamili ng mga abogado para sa kinakaharap niyang impeachment sa Kamara. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilan dahil sa posible umanong conflict of interest ng dalawang miyembro ng kanyang defense team. Samantala, inihayag rin ng Vice Presidente sa isang panayam na may ilan nang lumalapit sa kanya para mapasama sa kanyang senatorial slate sa eleksyon sa 2028. May humahataw na balita si Jed Neresina. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga panawagang i-disqualify ang dalawang miyembro ng kanyang defense team dahil sa posibleng conflict of interest. Ito'y matapos na ipakilala ng kampo ni VP Duterte ang mga miyembro ng kanyang defense team para sa kinakaharap na mga reklamong impeachment sa Kamara. Partikular na kinwestiyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pagkakasama ni na Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Munsayak sa defense team. Ayon kay Congressman Ridon, may conflict of interest ang dalawa dahil sila ay mga dating opisyal ng OVP at Department of Education na maaari ring tumayong testigo sa usapin ng confidential funds. Ngayon ko lang narinig na
yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Samantala ngayong araw, March 16, ang deadline para magsumite ng kanyang opisyal na tugon ang pangalawang Pangulo sa mga reklamong impeachment. Gayunman, hindi pa nagbigay ng tiyak na kumpirmasyon si VP Sara kung maghahain sila ng kontrasalaysay bago matapos ang ibinigay na deadline. Hapit namang Monday, no? Ako na to kung mag-file o dili. Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Bukod sa impeachment, kinumpirma rin ng Vice Presidente na mayroon ng 4 na politiko ang lumapit sa kanya para makasama sa kanyang senatorial slate sa 2028 elections. May mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzon? 4 na. Muli ring nabanggit ni VP Sara sa interview ang tungkol sa kanyang nirecruit noong nakaraang taon para tumakbo bilang running mate niya sa 2028 national elections. Ngunit hanggang ngayon aniya ay hindi pa rin nakakapagdesisyon ang nasabing individual kung tatakbo ito sa susunod na halalan. As I mentioned, no, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, kabiyaan natin siya mag-desisyon. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang ilalabas ng Commission on Elections sa Miyerkules ang desisyon kaugnay ng issue sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta sa halalan noong May 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mainit ang naging talakayan ng komisyon sa ANBank kaugnay ng naturang kaso. Lumabas sa SOSE ni Marcoleta na gumastos siya ng 139.9 million pesos para sa kanyang senatorial campaign na may mataas o mas mataas kaysa sa kanyang idineklarang net worth na mahigit naman sa 51 million sa kanyang SALN. Samantala, inaalam din ng COMELEC kung may kaugnayan ng reklamong ipinasa ng Office of the Ombudsman tungkol sa SOSE at SALN ng senador sa kanilang kasalukuyang investigasyon. Nauna na ang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara sa kanyang SOSE ang ilang contribution sa kampanya dahil umano sa kahilingan ng mga donor na manatiling anonymous. Magpapatuloy ang investigasyon sa umano'y bilyong-bilyong pisong korupsyon sa mga flood control projects kahit ihinto na ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pagtitiyak ng Malacanang sa gitna ng mga batikos ng ilang grupo na maaaring hindi mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. May hataw na balita si Joan Nano. Nilinaw ng Malacanang na hindi matitigil ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control kahit matapos ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natapos na ng ICI ang pagbuo ng ulat kaugnay sa kanilang investigasyon at naipasa na ito sa Office of the Ombudsman para sa susunod na investigasyon. Giit ng palasyo, hindi nagtatapos ang proseso sa pagtatapos ng gawain ng ICI. Ito ay dahil may kapangyarihan din ng Office of the Ombudsman at Department of Justice na magpatuloy ng karagdagang investigasyon kung kakailanganin.
Naitatag ang ICI noong nakaraang taon bilang fact-finding body upang imbestigahan ang mga umanay irregularidad sa mga flood control projects na nasangkot sa mga paratang ng korupsyon na umabot sa bilyong piso. Nauna nang inihayag ng komisyon na magpapatuloy na lamang ang kanilang mandato hanggang sa katapusan ng Marso ngayong taon. Sa ngayon, unti-unti nang tinatapos ng ICI ang mga tungkulin nito halos 6 na buwan matapos itong itatag. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP na magpapatuloy ang kanilang suporta sa pagtugis sa mga sangkot sa mga umano'y maanomalyang proyekto ng infrastruktura. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Lumapit si Senator Kiko Pangilinan sa Office of the Ombudsman para pag-usapan ng mga posibleng aksyon laban sa mga nananamantala sa sektor ng agrikultura. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Nagpulong si Ombudsman Crispin Remulla at Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Kiko Pangilinan nitong Biyernes. Ayon kay Ombudsman Remulla, tinalakay nila ang mga hakbang laban sa agricultural smuggling o iligal na pagpasok ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Layunin ng kanilang pag-uusap na suportahan ang investigasyon ng komite ni Senator Pangilinan upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng smuggling na nakakaapekto sa sektor ng agrikultura. Sinabi rin ni Ombudsman Remulla na tutulong sila sa paghahanap ng mga posibleng legal na batayan upang makapagsampa ng kaso laban sa mga sangkot sa mga ganitong klase ng pananamantala. We will be helping out in the drive of his committee in ferreting out those who are responsible for this mess of agricultural smuggling that's happening right now. And we will be looking at different legal theories for the possible cases to be filed against those perpetrators. Dagdag pa nito, nagbigay na rin ng ilang datos ang kampo ni Senator Pangilinan na magsisilbing paunang batayan ng pagsusuri at investigasyon ng Office of the Ombudsman. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated o FTI na sapat ang supply ng bigas para sa programa ng pamahalaan na Benting Bigas meron na. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagaman naunawaan ng pamahalaan ang pangamba ng ilang Pilipino dahil sa tensyon sa Middle East, iginigiit nito na hindi dapat mag-panic buying ang publiko dahil may sapat na rice buffer at maganda ang ani ng palay ng mga magsasaka sa bansa. Dagdag niya, patuloy ang paggiling ng National Food Authority ng palay upang mapunan ng supply na ibinebenta sa mga Kadiwa Center at iba pang distribution sites ng mga lokal na pamahalaan. Nilimitahan naman sa hanggang 10 kilo kada araw ang maaring bilhin ng bawat benepisyaryo upang maiwasan ang hoarding at matiyak ang patas na distribution sa mga prioridad na sektor. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng pamunuan ng Department of Transportation at Metro Rail Transit o MRT3 ang mga paratang ni Congressman Eli San Fernando. Ito'y may kaugnayan sa paggamit ng 4-car train sa linya ng MRT3 bagaman hindi ito akma sa sistema ng linya ng tren. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Nananatiling ligtas ang Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ito ang tiniyak ng Department of Transportation o DOTR at pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT3 para sa lahat ng mga pasahero. Kasunod dito ng pahayag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hinggil sa ginagamit na 4-car train ng MRT. Ayon sa kongresista, may mga natanggap umano silang impormasyon na hindi ligtas sakyan ng MRT na may 4 na bagon dahil sa hindi ito akma sa linya. Nandito tayo sa harap ng MRT North Avenue Station dahil nakatanggap tayo ng isang nakakabahalang impormasyon na yung MRT nagpapatakbo ng mga tren kahit alam naman nila na hindi ito safe. At sa halip na tugunan at resolbahin to, pinagtatakpan pa ito mismo ng General Manager ng MRT. Maring pinabulaanan naman ng DOTR at MRT3 Management ang mga paratang ng mambabatas at ng ilang miyembro ng MRT3 Employees Association.
Paliwanag ng ahensya, ang lahat ng mga train set ng MRT-3 ay dumadaan sa masusing technical evaluation bago ito patakbuhin sa linya. At iginiit na hindi sila papayag na makompromiso ang kaligtasan ng mga libu-libong mga pasahero na sumasakay ng MRT araw-araw. May kakayahan din nilang suportahan ng signaling system ng linya ng tren ang 4 na bagon na tumatakbo mula North Avenue hanggang Taft Avenue. Nakapasa rin nila ang sistema sa pagsusuri ng International Rail Consultant na SISTRA na nagpapatunay na ligtas itong magpatakbo ng 4 na bagon na tren. Pinabulaanan rin ng DOTR na hindi pa handang patakbuhin sa linya ang Dalian trains at hindi rin totoo na kulang sa pagsasanay ang mga driver ng tren ng MRT-3. Dagdag pa ng ahensya, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay dapat hikayatin ng mga commuter na gumamit ng ating mga tren upang makatipid sa konsumo ng langis. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Sa layuning mabawasan ang matinding pagbaha na nararanasan sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, tuloy-tuloy ang ginagawang konstruksyon ng flood mitigation project na detention basin sa bahagi ng Barangay Santo Tomas at Siena. Ang proyektong ito ay may habang 250 meters at may kabuang detention capacity na aabot ng sa higit 2,000 cubic meters. Ito'y magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan upang makatulong sa pag-regulate ng daloy ng tubig sa lugar. Tiniyak naman ng Quezon City Local Government na magpapatuloy ang kanilang mga flood mitigation efforts kung saan nakapagpatayo na rin ng detention basin sa ilalim ng covered court sa Barangay Santa Monica. Hataw Balita ngayon. Pasisinayaan na bukas, March 17, ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga bubuksang shower room para sa mga siklista. Sa Facebook post ni MMDA Channel Manager Nicolas Torre III, inianunsyo nito ang gagawing pagbubukas ng shower room for cyclists na matatagpuan naman sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA sa Meralco Avenue sa may Julia Vargas Avenue sa Pasig City. Mayroon itong 8 cubicle kung saan pwede i-accommodate ang mga siklista pati ang mga naglalakad para mag-exercise na gustong maligo o mag-fresh up bago pumasok sa trabaho. Ang naturang pasilidad ay bahagi ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang hikayatin ang mas marami pa nating mga kababayan sa active transport. Hataw Balita ngayon. Tinuligsa ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela ang muling paggamit ng China ng isang liham mula pa noong taong 1990 kung saan iginigiit ng mga ito na isinuko umano ng Pilipinas ang Scarborough Shoal na kilala rin sa tawag na Baho de Masinloc. Giit ng PCG, mali ang interpretasyon ng China ukol sa naturang dokumento. May humahataw na balita si Ryan Lacanlale. Misleader at best and a deliberate at worst. Ganyan inilarawan ni Rear Admiral J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, ang muling pagtatangka ng China na gamitin ang isang liham noong 1990. Bilang patunay na isinuko umano ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ayon kay Tariela, ang liham na iniuugnay sa dating ambasador na si Bienvenido Tan Jr. ay hindi opisyal na pahayag ng gobyerno at hindi nangangahulugang isinuko ng Pilipinas ang soberanya sa lugar. Binanggit lamang anya sa liham na ang shoal ay nasa labas ng colonial boundaries na itinakda ng Treaty of Paris. Ngunit malinaw na nasa loob ito ng 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinaliwanag din ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na walang kapangyarihan ang isang ambasador na magbitiw o magtalaga ng teritoryo ng bansa. Dagdag pa ng PCG, kinikilala ng 2016 Arbitration Tribunal ruling na ang Scarborough Shoal ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas at walang historic rights ang China na mas mataas sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
Matagal nang inilabas ng China ang naturang liham. Gayunman, ang muling paggamit nito ngayon bilang ebidensya ay itinuturing lamang na isang piling salaysay upang bigyang katwiran ang kanilang pagpasok at iligal na presensya sa lugar. Iginiit ni Tariela na kailanman ay hindi nagkaroon ng aktual na soberanya ang China sa Bajo de Masinloc at wala rin umanong matibay na makasaysayang batayan ang kanilang pag-aangkin sa naturang bahura. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng pahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE hinggil sa iniulat ng Philippine Statistics Authority na pagtaas ng unemployment rate ng bansa noong Enero sa 5.8%. Ayon sa DOLE, ang paglipat ng mga manggagawa mula sa mga pansamantala o temporary jobs matapos ang holiday season ang nakikita nilang dahilan ng pagtaas ng bilang ng walang trabaho sa bansa. Paliwanag ng ahensya, ang pagbaba ng bilang ng mga may trabaho mula December 2025 hanggang January 2026 ay maiugnay sa malaking pagbawas ng manggagawa sa wholesale at retail trade, pati sa service at sales sector na karaniwang may short-term hiring tuwing peak holiday season. Sa taunang datos, bumaba ang bilang ng mga may trabaho mula 48.49 milyon noong January 2025 sa 47.94 million sa kaparehong buwan ngayong taon, habang tumaas ang bilang ng unemployed sa 2.96 million. Sa kabila nito, sinabi ng DOLE na patuloy na palalakasin ng pamahalaan ang mga employment program nito tulad ng reskilling, upskilling, job fairs at youth employability programs upang mapalakas ang kalidad ng trabaho sa bansa. Regional News. Muling nakapagtala ng panibagong pagsabog ang Bulkan Canlaon sa Negros Island kagabi, dakong alas 7 ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, nagbuga ng makapal na abo ang bulkan na umabot sa 5,000 metro ang taas at humapay sa direksyon ng southeast-northeast. Sa datos ng Office of the Civil Defense, 7 barangay ang apektado ng ashfall. Kabilang dito ang Barangay Udyong sa Moises Padilla, Barangay Mansalanao, Barangay Kabagnaan, Barangay Kabakungan, Barangay Kamandan, Barangay Manghanoy at Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Bukod dito, nangamoy asapri rin sa La Carlota City at maging sa San Carlos City. Samantala, isang forest fire rin ang namataan sa loob ng 4-kilometer danger zone. Wala namang naiulat na residenteng inilikas. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 2 ang Bulkan Canlaon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer danger zone. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, suspendido po ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Lunes, March 16 dahil sa pagputok ng Bulkan Canlaon na sinundan ng ashfall. Sa Negros Occidental, walang pasok ang lahat ng antas, public at private sa bayan ng Binalbaga at Himamaylan City. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa public at private schools sa bayan naman ng Hinigaran. Wala ring pasok sa lahat ng antas, mapa-public o private sa mga bayan ng Isabela, La Castellana, pati na sa Moises Padilla. Samantala, suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas sa Canlaon City, mapa-public at private na paaralan. Hataw Balita ngayon. Muling nabalot ng frost o andap ang mga halaman at pananim sa Benguet, kabilang na sa Mount Pulag at Atok dahil sa naranasang labis na pagbaba ng temperatura nitong weekend, partikular na sa matataas na lugar sa Cordillera. May hataw na balita si Grace Doctolero. Muling naramdaman ang malamig na temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong weekend. Sa Benguet, partikular na sa Mount Pulag sa Kabayan, muling nabalot ng makapal na yelo o ang tinatawag na andap o frost
ang mga halaman at damo doon, batay sa mga larawang kuha ng mga tour guide at residente sa lugar. Makikita sa mga dahon at sanga ang maliliit na kristal ng yelo na bumalot sa mga halaman. Maging sa Atok Benguet na balot ng manipis na yelo ang mga pananim na gulay, pati na ang mga harden na puno ng mga bulaklak. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, bumagsak sa 7.5 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa La Trinidad, Benguet noong Sabado, habang bumaba rin sa 9 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Samantala sa monitoring ng PAG-ASA kahapon March 15, naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila ngayong amihan season ng 2026. Bumagsak sa 17.1 degrees Celsius ang temperatura kahapon sa Science Gardens sa Quezon City. Sa kabila nito, sinabi ng PAG-ASA na nalalapit na ang pagtatapos ng amihan season ngayong taon at inaasahan na mararamdaman ang mainit at maalinsangang panahon sa susunod na linggo. Grace Doc Tolero, humahataw sa Balita Ngayon. Ipinasara ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang operasyon ng isang online seller sa Cebu dahil sa hindi nito pagdideklara ng mahigit sa 211 million sales mula sa kanyang negosyo. Batay sa investigasyon ng otoridad, napag-alaman na nagbibenta online ang nasabing seller ng mga luxury items nang walang kaukulang resibo at rehistro sa BIR. Base sa computation ng otoridad, tinatayang aabot sa 40.4 million pesos ang tax liability ng nasabing online seller. Sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ang sinasabing online seller na makailang ulit nang hindi tumatalima sa kautusan ng BIR. Inihahanda na ng ahensya ang kaukulang reklamo laban sa operasyon ng nasabing online seller. Hataw Balita Ngayon. Tumaas ang nasa 4 na piso ang kada kilo ng bentahan ng bagong aning palay sa Nueva Ecija. Samantala, tumaas rin sa 32 hanggang 34 pesos ang presyo ng tuyong palay, bunsod ng labis na pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng gulo sa Middle East. Si Danny Munar, humahataw. Mula sa nakaraang 22 pesos kada kilo na bentahan ng bagong aning palay sa lalawigan ng Nueva Ecija noong Pebrero, ngayon umaabot na sa 26 hanggang 27 pesos ang presyo ng bagong aning palay kung saan nasa halos 4 na piso ang itinaas ng bentahan neto. Malaki rin ang itinaas ng presyo ng tuyong palay na ngayon ay ibinebenta sa halagang 32 hanggang 34 pesos ang kada kilong mula sa nakaraang 23 hanggang 25 pesos per kilo lamang. Ayon sa presidente ng Crisol Bagong Pag-asa Irrigators Association, isa sa dahilan ng pagtaas ng halaga ng palay ay ang paglilimita ng gobyerno ng pagpasok ng imported na bigas kung saan sapat lang ang inaangkat para sa pangangailangan ng bansa. Naging dahilan din ng pagbabago ng presyo ng bintahan ang nangyayaring digmaan sa gitnang silangan kung saan apektado ang lahat ng mga gumagamit ng produktong petrolyo. Dagdag pa ng asosasyon, masaya sila sa naging pagtaas ng presyo ng palay dahil malaki ang kikitain ng mga magsasaka. Sa kabila nito, inaasahan naman na magiging pabigat ito para sa mga consumer dahil batay sa monitoring ng grupo, halos wala namang naka-stock na palay o bigas sa mga rice mill sa buong Nueva Ecija. Ayon sa presidente ng asosasyon, kakaunti ang palay at bigas na kanilang nabibili kung saan sapat lang ang kanilang nakukuha para ibenta sa kanilang mga suki. Ang bigas ngayon, hindi namang ganong kasarapan, nasa 150 hanggang 150. So, ibig sabihin, pagka yung nasa masarap-sarap ka na, nasa 1.3 to 1.4. Presyong rice mill yun, wala pa sa merkado. What more, pagka dumating sa merkado yon, di syempre, patong ni wholesaler, patong ni retailer. Si retailer, hindi pumapayag ng maliit lang ang kita niya dahil umuupa sila ng mga pwesto nila. Samantala, sa pamilihang bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija, tumaas ng 1,250 ang presyo ng kada isang sako ng bigas na may timbang na 25 kilos mula sa dating 1,200 pesos. Nananawagan naman sa pamahalaan ng Crisol Bagong Pag-asa Irrigators na maibigay na sa mga magsasaka ang fuel subsidy upang matulungan ang mga ito na maibsan ang kanilang gastos sa pagsasaka.
Umaapila rin ang mga ito ng agarang pag-amyenda sa rice tarification law upang mapatatag ang presyo ng pagkain at masiguro ang sapat na supply ng bigas ng National Food Authority sa mga komunidad. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nanalo bilang bagong kinatawan ng 2nd District ng Antipolo City sa Rizal ang anak ng namayapang kongresista na si Romeo Acop sa isinagawang special election noong Sabado. May humahataw na balita si Dante Amento. Matagumpay na naidaos ang special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City sa Rizal noong Sabado, March 14. Ayon sa mga otoridad, wala silang naitalang anumang untoward incident sa idinaos na halalan. Iprinoklama bilang nanalong kongresista si Dr. Philip Conrad Acop na anak ng namayapang si Representative Romeo Acop. Nakakuha si Acop ng kabuuang 60,051 na boto na siyang pinakamataas sa lahat ng 6 na mga kandidatong naglaban-laban sa nabakanting posisyon. Mula 252,793 na rehistradong botante, 84,367 ang aktual na bumoto o katumbas ng 33.37% voter turnout. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang percentage requirement para maging valid ang isang special election. Anya basta't walang karahasan o pananakot kahit na isa lamang ang bumoto ay maituturing na matagumpay ang isang halalan. Dagdag pa nito, sa kabila ng maiksing panahon at kawalan ng pondo ay matagumpay na nairaos ang special election sa ikalawang distrito ng Antipolo. Nagpasalamat naman ang COMELEC sa lahat ng mga tumulong at nagbahagi ng serbisyo o suporta para maisagawa ang special election. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Oras sa buong kapuluan. Alas 6:09 ng umaga sa pagpapatuloy po ng Hataw Balita ngayon. Alamin naman natin ang latest presyo ng mga pangunahing bilihin. At suko kasing magluto ngayon ng ano eh. Naalala ko yung luto ng nanay ko, yung pangat na bisugo. Sarap niyan. Pangat na bisugo. Yung sa Hagunoy, sa Bulacan, yung pangat, yung pakukulaan mo lang sa tubig yung isda na meron lang kamatis, sibuyas, yung iba nilalagyan ng konting luya. Pagkakulo, yun na yun. Okay. Pala yung pangat, no? Hindi yung pangatlong init, parang pangapat. Yung pangat naman sa amin, iba naman yun. Ano naman yung pangat sa inyo? Mayroon shrimps yun, mayroon crabs yun, ganyan. Lalagyan mo ng coconut, ayan. Social yung pangat sa inyo. Opo. Pero masarap yun. Oo, masarap yun. Kaya alamin natin ngayon kay Mikey Samson mula sa Kamuning Public Market dyan sa may Quezon City live. Live report. Sa pag-ikot mo ba dyan, kamusta na presyo ng mga gulay, isda at iba pang mga pangunahing bilihin dyan sa may Kamuning Market? Lahat. At muli ay nandito nga tayo sa Kamuning Market para mag-update ulit sa ating mga kasambahay ng mga pangunahing presyo ng ating mga bilihin. At nandito tayo ngayon sa stall, sa vegetable stall ni Ma'am Lot. Ayan. At dito sa kanyang vegetable stall, ayon sa kanya, ang pinakamabili ngayon ay itong lemon at itong calamansi. Dahil na rin sa lamig ng panahon, ito kasi ay mayaman sa vitamin C na talaga namang makakatulong kung meron tayong ubo at sipon. Ayan ang madalas na maging sakit kapag malamig ang panahon. At para naman sa ibang update, para naman sa ibang presyo ng ating mga bilihin, ang ating pong mga gulay, ang kalamansi po ay nagkakahalaga ng 120 per kilo. Ang bell pepper ay nagkakahalaga ng 240 per kilo. Ang patatas ay nagkakahalaga ng 90 per kilo. Ang kamatis naman ay nagkakahalaga ng 60 per kilo. Ang sibuyas ay nagkakahalaga ng 90 per kilo. Ang bawang ay nagkakahalaga ng 140 per kilo. Ang kalabasa ay nagkakahalaga ng 70 per kilo. Ang ampalaya ay nagkakahalaga ng 100 per kilo. Ang carrot
carrots ay nagkakahalaga ng 150 per kilo. Ang talong ay nagkakahalaga ng 80 per kilo. Ang sitaw ay nagkakahalaga ng 50 bawat tali at ang talbos ay nagkakahalaga ng 20 bawat tali at ang pechay Tagalog ay nagkakahalaga ng 20 pesos bawat tali. Sa isda naman, ang tilapia ay nagkakahalaga ng 150 to 160 per kilo. Ang bangus ay nagkakahalaga ng 240 per kilo. Ang bisugo na sinasabi ni Bernard kanina na kanyang ginagawang pangsahog sa pangat, ayan, ay nagkakahalaga ng 520 per kilo. Ang galunggong ay nagkakahalaga ng 320 per kilo. Ang hasa-hasa ay nagkakahalaga ng 400 per kilo. Ang sapsap ay nagkakahalaga ng 600 per kilo. Ang matambaka ay nagkakahalaga ng 400 per kilo. At ang lapu-lapu ay nagkakahalaga ng 600 per kilo. Sa baboy naman tayo, sa kasi may nagkakahalaga ng 380 per kilo. Ang sige ay nagkakahalaga ng 380 per kilo. Ang pork chop ay nagkakahalaga ng 380 per kilo. Ang ribs ay nagkakahalaga ng 350 per kilo. Ang liempo ay nagkakahalaga ng 470 per kilo. Ang pata naman ay nagkakahalaga ng 350 per kilo. Ang lomo ay nagkakahalaga ng 470 per kilo. Sa manok naman po tayo, ang leeg ay nagkakahalaga ng 160 per kilo. Ang wings ay nagkakahalaga ng 240 per kilo. Ang balon-balunan ay nagkakahalaga ng 230 per kilo. Ang whole chicken ay nagkakahalaga ng 230 per kilo. Ang breast ay nagkakahalaga ng 230 per kilo. At ang atay ay nagkakahalaga ng 230 to 240 per kilo. Yan po muna ang ating update mula dito sa Kamuning Public Market. Balik sa inyo dyan sa studio. Ang mahal pala ng bisugo. Bigla ka. It's 520. Mas mahal pa sa karne. Parang Yeah. pagpapaliban ko muna yung pagluluto ng bisugo. Mikey. Dahil mahal pa sa karne. That's correct. Ano pa ba pwedeng ipangat bukod sa bisugo? Basta, ang masarap kasing ipangat yung mga isdang dagat. Yung salay-salay, masarap yan ipangat. Yung sa amin yung tawag ng taksay. Lang dagat na taksay, yung malalapad, parang sapsap. Yun, yung masasarap yan ipangat mga isdang dagat. Wow, parang nakakagutom. Baka mas mura-mura yun kaysa sa bisugo. Mas mura yun. Yung mga ganong isda, mura yun. Sa ibang lugar kasi, yung mga malalapit sa mga punduhan. Tawag doon punduhan, yung may mga nagbabagsakan ng Mga isda. Yeah. Uso pa rin yung naglalako ng tumpok-tumpok na isda. Mga halagang 50, ganun, nasa bilao. Ay. Yun yung masarap ipangat, yung mga bagong huli. Okay. Alam mo, parang naalala ko yung kabataan ko na nabibili mo lang yan, may naglalako na ganyan mura yun. Pasalamatan muna natin si Mikey Samson, live mula sa Kamuning Public Market dyan sa Quezon City. Weather News. This time naman, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, March 16, 2026. Mga kasambahay, panoorin natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, March 16, 2026. Unti-unti na humihina itong northeast monsoon natin at ito'y umiiral na lamang dito sa may Luzon at Visayas. Inaasahan natin magtatagal itong northeast monsoon sa bansa natin hanggang Wednesday at pagdating ng Thursday, inaasahan natin unti-unti na tayo makakaranas ng init at alinsangan. Para naman dito sa may Mindanao, inaasahan natin dulot ng mga localized thunderstorm, posibleng makaranas sila ng mga sa panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng northeast monsoon makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela, pati na rin dito sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at buong Bicol Region. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains.
Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 29 degrees Celsius. Lawag, 18 to 30 degrees Celsius. For Tugigaraw, 18 to 29 degrees Celsius. Baguio, 9 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 20 to 27 degrees Celsius. At Legazpi, 20 to 29 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan at Visayas, kasama na rin dito sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte, inaasahan natin makakaranas din sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot pa rin naman ito ng ating amihan. Pero sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan natin magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga isolated light rains o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo at Cebu, 24 to 29 degrees Celsius. For Tacloban, 22 to 29 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon, nakapagtala tayo ng 29 to 30 degrees Celsius dito sa may Metro Manila. At dito naman sa may Cotabato City, Maguindanao, ang pinakamataas po nating naitala with 39 degrees Celsius. Para naman sa ating forecast ng heat index ngayong araw, dito sa Metro Manila, inaasahan natin ang 30 to 31 degrees Celsius at posible pa rin ang pinakamataas nating maitala ay 39 degrees Celsius dito sa may Cotabato City, Maguindanao. Kung mapapansin po natin, medyo mabababa po yung heat index na itatala po natin, dulot pa rin ito na pagbugso nitong northeast monsoon. Pero para po sa mga kababayan natin sa may Mindanao, dahil hindi po sila naapektuhan na sa ngayon ng northeast monsoon, inaasahan natin makakaranas po sila ng init at alinsangan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:03 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Magandang umaga kay Ma'am Janelle ng Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng laban sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nadepensahan ng Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters ang kanilang standing sa game. Samantala, dinumina naman ng PhilHealth Health Insurers ang PNP Lady Firefighters na nagresulta sa kauna-unang setback ng koponan ngayong season. May humahataw na balita si Mia Alonso. Naging mainit ang tapatan sa pagpapatuloy ng laro sa UNTV Volleyball League Season 4. Sa first game kahapon, dinomina ng Comelec Suffragettes ang DENR Lawing Spikers sa unang set ng laro. Mula sa unang serve, ipinakita ng Comelec ang kanilang agresibong atake na nagbigay ng malaking pressure sa depensa ng DENR. Bagamat sinubukan ng DENR na humabol ng pakikipagpalitan ng bola sa net, hindi na binitawan ng Comelec ang kanilang momentum at pinanatili ang kontrol sa laro. Agad na tinapos ng koponan ng game sa isang straight set na 3-0 sa score na 25-16, 25-12 at 25-15. Tinanghal namang best player of the game si Javin Sabas mula sa 10 attacks, 5 service aces na nagresulta ng 15 puntos. Honestly, kahit rookie team sila, maganda yung nilaro nila against us. Hindi sila mukhang rookie team kung tutusin. Ang ganda ng defense nila against us and they played well naman. Sinasabi ko naman sa players ko na kailangan lang nila mag-adapt kasi nag-iiba-iba yung kailangan naming game plan kapag depende sa kung sino team yung kalaban. And good thing naman, nakakapag-adjust naman, nakapa-adapt naman yung mga players kung ano yung game plan namin. Sa second game,
Isang sorpresa naman ang ipinakita sa naging performance ng PhilHealth Health Insurers kontra PNP Lady Patrollers. Nauna ng tinanghal bilang defending champion ng UVL Season 3 ang PNP at inaasahang magpapatuloy ang pagiging dominante sa court ngayong Season 4. Subalit sa naging match kahapon, mabilis na nakontrol ng PhilHealth Health Insurers ang momentum sa court. Bagamat pinilit ng PNP na makahabol at makipagsabayan sa rallies, tinapos ng PhilHealth ang laban sa isang malinis na straight set na 3-0 sa score na 25-19, 25-19 at 25-18. Tinanghal namang best player of the game si Reynelyn Raterta mula sa kanyang 6 attacks, 1 ace na nagresulta ng kabuuang 7 puntos. Masarap sa pakiramdam. Masaya. Actually, this is our second season pa lang eh. Then ganito na agad yung performance. Maganda yung performance last year, mas gumanda pa yung performance ngayon. Samantala sa third game, intense din na naging tapatan ng BFP Lady Firefighters kontra NHA Homemasters. Sa unang set, kontrolado ng BFP ang laro at dinumina ang NHA sa score at 25-19. Ngunit sa pagpapatuloy ng laban sa second set, naging shaky ang standing ng BFP, bunsod ng tumataas na intensity at mahahabang palitan ng bola sa net. Sa puntong ito, umabot sa extended set ang laro, dala ng dikit na puntos na tuluyang nagdala sa NHA upang maagaw ang second set sa score na 27-25. Muling nagpakita ng determinasyon ng BFP sa ikatlong set kung saan bawat palo ay napuno ng tensyon at excitement na naghatid sa kanila sa score na 28-26 bago tuluyang maagaw muli ng BFP ang momentum sa laro. Bagamat naging matindi ang pressure at dikit na palitan ng puntos, muling nadepensahan ng BFP ang kanilang standing at tinuldukan ang set 4 sa score na 25-20. Muli namang tinanghal na best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 20 attacks, 1 block, 1 ace na nagresulta ng kabuuang 22 points. Maraming adjustments po. Lalo sa laro kanina, ang daming off sa first 6, so kailangan namin bumalasan ng player which is naging effective naman sa fourth set. Ang pinapa-mindset ko sa team po, sir, every game lang muna. Wala muna yung nasa pinakadulo. Pagtatrabahuhan pa namin kasi hindi madali. Ang lalaki ng kalaban, iba yung labanan ngayon, napakahirap. Dumaan man sa high-intensity moments ang naging tapatan sa UVL kahapon. Muling pinatunayan ng bawat team ang kanilang determinasyon, teamwork at mindset para muling depensahan ang kanilang titulo. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa March 22 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang AFP Lady Gunner kontra MMDA Lady Spikers sa ganap na 2:00 ng tanghali. Susundan ito ng paghaharap ng DFA Emissaries versus DNR Lawing Spikers ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon, magtatapat naman sa game ang Pag-ibig Fund Lady Smashers Nagwagi ng gintong medalya ang Filipino gymnast na si Carl Eldrew Yulo sa floor exercise finals ng FIG Gymnastics World Cup Antalya Legs sa Turkey. Nakuha ng 18 anyos na atleta ang pinakamataas na score at tinalo ang pambato ng Ireland at Spain. Ito ang unang gold medal ni Yulo sa senior level ng Gymnastics World Cup. Si Carl Eldrew ay nakababatang kapatid ng Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo at patuloy na gumagawa ng sariling pangalan sa international gymnastics scene. Hataw Balita ngayon! Break muna tayo sa mga nakastress na balita. Itong gera sa Middle East na nasa 2 linggo na ngayon mula nang sumiklab noong March 1. Good vibes muna tayo kung saan trending ngayon sa social media ang video ng isang lola
na tricycle driver na hindi mapigilang maluha matapos siyang makapagsakay po ng isang pasahero na mayroong mabuting kalooban. Sa post ni Mervin Pescasio Lamoco, makikita po ang isang lola na namamasada na isang tricycle driver mula sa Cavite. Sa video po, mapapanood na tinanong ni Mervin ang lola kung magkano ang kanyang babayarang pamasahe sa tricycle. Sagot ni lola, bahala ka na o bahala na ang pasahero kung magkano ang ibabayad nito. Nang tanungin ni Mervin si lola kung magkano ang full tank ng kanyang motor, sinabi nito na umaabot ngayon ito sa 540 pesos dahil masamahal ng presyo ng langis. Nang marinig ito ng pasahero, agad niyang inabutan si Lola ng halagang kayang makapagdalawang full tank ng kanyang tricycle. Ako, mahina ang loob ko dito. Hindi naman mapigilan ni Lola na mapaluha sa kabutihan ng kanyang natanggap. Sa caption ng post, sinabi ni Mervin na saludo siya sa mga driver at rider na patuloy na lumalaban ng patas para sa kanyang pamilya sa kabila ng napakataas na presyo ng langis. Alam mo, hindi ko mapigilan to. Salamat sa Diyos. Simple act of kindness. Tingnan mo yung impact doon sa matanda. Ay, naku, napaluha tuloy ako. Good news talaga. Good vibes. Good news. Talaga naman. Sabi nga sa atin, bilin sa atin lagi ng kuya, mas mainam piliin mo lagi yung mabuti. Salamat maging sa mabuti Diyos. sa kapwa. Salamat sa Diyos. Hindi niya ini-expect yun. Malaking bagay yun. Imagine, kakayod pa siya ng ilang oras. Di ba po? Nakakatuwa. Salamat sa Diyos. Simple act of kindness. Simpleng pamamaraan ng pagbabayanihan. Salamat po sa Diyos. Sana ganun din ang matagpuan natin sa ibang mga tao. Maraming salamat. Bago tayo magpaalam ngayong umaga, narito naman po ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Presyo, nagpanibagong malaki ang oil price hike inanunsyo ng Department of Energy o i-anunsyo ng Department of Energy mamaya. Hataw Balita ngayon. Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation magsasagawa ng press conference mamaya kaugnay sa nakatakdang pamamahagi ng fuel subsidy bukas. Hataw Balita ngayon. Update kaugnay sa pag-aproba ng Kamara sa panukalang pagbibigay ng kapangyarihan kay PBBM na bawasan o suspendihin ang fuel excise tax, tutukan. Hataw Balita ngayon. At kampo ni Vice President Sara Duterte binigyan ng hanggang ngayong araw para magsumite ng komento sa Kamara kaugnay sa impeachment complaints na inihain laban sa kanya. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 2 na nagsasabi, Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ikalabing-anim sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Shervin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman si Bernard Danis. Wala na tayong oras mga kasambahay, pero sa lahat ng tumututok, mula pa kaninang 4:30, tumututok sa Hataw Balita ngayon. Sa iba't ibang panig ng mundo, sa Pilipinas man at sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat. Yung mga BP natin na tumututok, mga abogado natin. BP Ruth Soriano, good morning. Sa inyo pong lahat, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, mga kasambahay. Salamat po sa inyong 2 oras na pagtutok sa ating balitaan. Kasama natin pinapasalamatan ng ating EP, Joe Annano at mga writers natin. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Muli po, kami nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo pong muli kami bukas. Lulubin po ng Diyos para sa mga humahataw na balita. Ako po, si Annie Santoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad 1350,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po, magbibitaw. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.